magagaling na kaalyado ng Pangulong Rodrigo Duterte, tapos ang boxing. Tapos po tayo na. Yun yung yun ang nakakatakot. Actually, Marlon, yun ang kailangan nating i-consider. Yung magiging maling hakbang natin for 2025 will only not the Dutertes will not just be the ones na maaapektuhan. Hindi. Ang epekto nun, Marlon, will go until to the grassroots of this country. Correct. Natumbok na naman ni Bama. Palakpakan natin. Alam nyo, napakaganda ho ng nangyayari na to. Kasi mas napag-uusapan, kumbaga, mas natitimbang natin kung sino ba yung mga dapat nating iboto sa susunod na eleksyon. Yung naging talakayan dito ni Sir Marlon at ni Ma'am Pamela, kailangan ho itong marinig ng ating mga kababayan. Kanino ba tayo? Sino ba susuportahan natin dito sa mga kandidato na hindi naman ganun kagalingan. Pero alam natin na yung tayo ng mga yan, kasintatag ng tayo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Suportahan natin itong mga kandidato na merong abogado, napakaganda ng mga pinag-aralan, kaso magiging aso lang ho nila si Tamba. Kaya timbangin ho natin ng maigi at makinig ho tayo dito sa napakagandang batuhan itong si Sir Marlon at itong si Ma'am Pamela. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dito sa PH Update sa mga gustong sumali sa ating community. I-click nyo lang ho yung join button para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, bago natin pag-usapan yan, basta daanan muna natin na mabilisan ng mga mainit na kaganapan sa social media. Ito nakita natin sa sa wall nitong si Ma'am Crisette. Ayun na nga mga kababayan, meron na hong lalaban kay Tambaluslos. Para dyan sa mga taga Leyte ha. First District of Leyte, iboto nyo ho itong si Ray Hunya ha. Iboto nyo ho ito dahil kung ang ibabalik nyo dyan sa house si Tambaluslos, tulungan nyo ho sa bayan ng Pilipino. Nasa kamay ho ng mga kababayan natin taga Leyte, First District of Leyte, ang kinabukasan ng House of Representatives. Kasi pagka naibalik ho yan si Tambaluslos dyan sa House, wala na naman ho tayong aasahan dyan sa House of Representatives, kundi magdedire-diretso yung mga walang kwentang hearing, puro ayuda at kung ano-ano pang kabalbalan ang gagawin ni Tambaluslos kung sakaling maibalik siya bilang First District Representative ng Leyte. Kaya naman iboto nyo ho itong si Ray Hunya, no? Diyan pa lang putulin na ho natin ang ulo ng ahas, ika nga. Diyan pa lang sa Leyte, wag niyo na hong iluklok. Sa bagay, no, kung sakaling maibalik yung tingog party list, yung mga aso ni Tamba, kung anong gusto nitong si Tambaluslos kahit wala siya diyan sa house kasi siya nga naman ang kapatid nitong pinsan nitong si Marcos Jr. Kaya kung anong gusto mangyari nitong si Tambaluslos, malamang sa malamang, yun pa rin ho ang itatakbo ng House of Representatives. Pero iboto nyo ho, suportahan ho natin itong si Ray Hunya. O baka talagang pinag-file lang yan ni Tambaluslos para kunyari meron siyang kalaban. Para kunyari hindi siya magmukhang siga dyan sa Leyte. Tignan nyo naman, meron akong kalaban, di ba? Meron pa rin boses sa mga ordinaryong Pilipino sa Leyte. Pero ang totoo niyan, yang si Tambaluslos, wala ho, malakas talaga dyan sa Leyte, no? Hindi mahirapan to si Ray Hunya, no? Pero suportahan ho natin diyan pa lang sa Leyte, putulin na natin ang ulo nitong ahas na to. Ayun na nga mga kababayan, pag nagkataon ng ating Interior Secretary, ito si Ace Barbers. Ako, yari tayo diyan, no? Pag ito, nakita niyo na, kaya yun ba yung dahilan kaya sobra ang pag-iepal ng mama na to dyan sa House of Representatives dahil pagka tumakbo ng pagkasenador, itong si Abalos, siya ang papalit sa pesto bilang DILG Secretary. So, tingin niyo mga kababayan, kasi nakita ho natin napaka-brutal, hindi na ho natin nakikita yung rason sa mga ginagawa nitong mama na to dyan sa House of Representatives. Kung sakali, siya ho ang maging DILG Secretary, wala na naman ho tayong aasahan dyan sa DILG na yan. Kung paano iniwan nitong si Abalos, ganun din ho ang trabahong makikita natin pagka yung yung si Ace Barbers ang naano dyan. Diba nabanggit din siya dun sa sworn affidavit nitong si Janet Lynn Nipoles. Base doon sa binasa nitong si Binibining Maharlika, no? Di umano nabanggit din yan. Ayun na nga mga kababayan, ngayon naman rekta na ho tayo doon sa pagsasalita nitong si Ben Tulfo. Ang teteng. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin itong si Ben Tulfo. Good morning. Game. Tanong wala nang speech. Tagalog o English? O Tagalog na lang? Game.
Mas kilala sa pangalan Bitag. Bitag is Ben Tulfo or Ben Bitag Tulfo. I'm a journalist by profession. Yo. It's been about 22 years na ginagawa namin yung community service. And I'm an executive of Bitag Media Unlimited Incorporated. The trade name is Bitag Multimedia Network. We've been in this kind of business for the last 22 years. So one of the things that we specialize is Pero yung accent nito mga tulpo na to, magkakaparehas ho talaga, no? Talagang American accent ho talaga sila. Pero ang ano lang ho dito mga kababayan, no? Itong si Ben Tulfo, hindi ho siya kasama doon sa alyansa nitong si Marcos Bangag. Kaya tingnan ho natin kung paano niya lalaruin ang kanyang kandidatura sa pagkasenador sa 2025. Tingnan ho natin. Pero kayo ho ba susuportahan nyo to? Itong si Ben Tulfo? community service. We call it community service because we're not in the public service. Why community service? Because we're not public servant. We're in the Fourth Estate. And being in the Fourth Estate, we're supposed to be agnostic, which means our job is to tell the truth. Seek the truth and tell the truth, but then again, we realize after helping a lot of people for the last 22 years, they keep coming back. Broken system. In other words, you keep helping them, you're not solving the problem because our job is to tell the truth, seek the truth, and tell the truth. And so, Rektang tanungan na ho tayo mga kababayan. Game, tanungan Bonds, tayo. yes, Rockler. Pakinggan natin mga sagot niya. Pakipasa po ng mic. Hello, good morning, sir. good morning. The possibility of having 3 Tulfos in the Senate is not a long shot. So given that Senator Raffy is already there, what will make you a different Tulfo? Well, you have to watch carefully. We are brothers. Isa lang doon dumadaloy sa ugat namin, ang public service. Because I have a different discipline. I'm an executive. I'm a communicator. I listen. Nakikinig ako. Pinakikinggan ko. And FYI, we have solved a lot of problems through legislators who came to us and act like partner because we became their case study. And a lot of laws, and I don't want to talk about it, but if you want, we can have a long conversation some other time, and we will present to you kung ano yung mga laws that passed because of those cases na kinuha ng legislatura, the lower house, and pumasa sa upper house. One of which is yung latest after the SONA na naging topic na ipinresenta ng Pangulo. And we're glad because sa baba yun. It's something to do with banking and the scamming, which we have a lot of those cases. Nakipagtulungan sa amin ng lower house. The chairman of the lower house, I think, sa banking, was Congressman Erwin Cheng. And there are a lot of laws na gusto namin, kasi ito yung challenge namin, Biometro, yung aming action center. A lot of you don't know that. So now, I'm introducing myself to you. This is another Tulfo. Do you have any question? Okay, next question please. John, inquiry.net. So just to categorize Yung just another Tulfo, medyo kung minamarket nitong si Ben Tulfo na lang siya, kagaya siya ng mga kapatid niya o yung serbisyong makikita natin, yung tatak ng mga Tulfo na ipinakita nitong si Raffy Tulfo at nitong si Erwin Tulfo dyan sa House of Representatives at dyan sa Senado, huwag nyo na akong suportahan. Kasi napakaraming issue kung naglabasan, hindi ho natin narinig itong mga Tulfo na to na kinall out ang administrasyon nitong si Marcos Jr. No? Kaya kung ganyan na itong mga tirada nitong si Ben Tulfo, pasensyahan na lang ho. Hindi ho siya, kahit i-consider, hindi ho natin i-consider yung mama. confirm, sir, no, you're running for Senate, sir? Because it was not yet... is this for a Senate run, sir? Yes. Okay. Yung public service na tinutuko niya, yung nananalaytay na dugo sa kanila, kung paano yung nakita nating trabaho dito kay Ben at dito kay Erwin at dito kay Raffy, ganun din ang aasahan natin dito sa mama na to. Huwag nyo na akong suportahan. Huwag nyo na akong suportahan. Wala ko tayong mapapala dito. Marcoleta na lang, sigurado pa. Tawag dito? Attorney Vic Rodriguez na lang. Thank For you. sure. Okay, Miss Mayen, Philippine Star. Yes, Mayan. Sir, are you running as independent? And how would you address yung issue of a political dynasty in the Senate? Okay.
Yes, I'm running as independent. As a matter of fact, there were a lot of invitation. I don't want to, name those parties with due respect. I was invited to join them. I decided and think about it. And then I realized that I think we had a survey that says I'm better off running as independent. That's a data-driven. So I have to follow that. And that's the preference of the people, data-driven survey. Kung merong ganong klaseng survey at talagang mas pinipili ng mga tao ngayon yung independent, ibig sabihin, marami hong porsyento sa mga Pilipino hindi na ho naniniwala dito sa mga tinutulak nitong karamihan sa mga partido, lalo na yung mga nasa administrasyon, na kung saan wala ho tayong nakikitang resulta sa mga trabaho ng nakaupo ngayon sa pamahalaan. At itong mga partido na to, parang nawawalan na ng kwenta. Kaya sa tingin natin, mas mabigat pa rin yung endorso ng mga personalidad na kung saan nakapagpakita ng tunay na malasakit, pagtatrabaho, no, yung resulta sa sambayan ng Pilipino. Kaya marami pa rin hong lalapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para hingin ng kanyang pag-iendorso sa papalapit na eleksyon. Wala ho kasi. Nakita niyo naman ho yung alyansang, napakalaking alyansang binuo nitong bangag administration na to. Nakita niyo ho kung sino-sino ang nandoon sa alyansa na yon. Diba? Yung mga partido, yung mga personalidad, wala akong kakwenta-kwenta. Mga Villar, Soto, Lacson, Pacquiao. Yun din ho yung sets of senator na nakita natin nagtrabaho nung nakalipas na panahon na kung saan wala ho tayong nakita, wala akong naging balik sa sambayan ng Pilipino sa pagtatrabaho nitong mga individual na to. Nakakalungkot lang. Kung tatakbo siya ng independent, nasa sa kanya yun. Pero kung hindi siya isa sa mga i-endorso ni Tatay Digong, hindi rin natin susuportahan yan. Ganun lang kadali. So independent. Now, as to the question of dynasty, yes, we're dynasty in terms of helping people in the media first. We broke the record. We were the first brothers, the Tulfo brothers, the four of us. I'm sorry, modesty aside, we lorded over helping people. And sabay-sabay, kaming magkakapatid. And you know us, T3. So, is that dynasty? No, it's not. We don't have it any district. Maybe on the executive level, you can say that, pag nag-gobernador ka or nag-mayor ka, because you have a district. But running for Senate, it's a national office. You cannot have dynasty. It's like saying, kasalanan ba namin kung nagguna na minahal namin ang aming propesyon sa media, na pareho kami ng aming inibig, binigyan ng importansya, parang pamilya ng mga lawyers. Everybody wants to be a lawyer because the daddy was a lawyer or the mom was a lawyer. So everybody called family lawyers. Sometimes a family of doctors, family of, engineers. Because of the influence of a member of the family, we decided to love the profession and respect the profession and value that particular profession. How do you call that a dynasty? It's not our fault. People are supposed to pick. But if you talk about political dynasty, that's another story. Let's put a definition. I think we need to have a longer conversation about it. Some other time, I'll give you the definition. I'll be more broad because we have a limited time. Did I answer the question? Okay, thank you, sir. Another question for John. Gusto niyo ba ng Tagalog or okay lang ba? English is fine, sir. Okay. Sir, did Senator Raffy, what's his reaction on your run? Did he, may blessing niya po ba itong pagtakbo niyo? We brothers talk to each other. We understand each other. We kind of like share each other's wisdom. We help each other. Sometimes reality is we disagree with each other, but we're still brothers. So, Ganun talaga. I don't need a permission of my younger brothers as to what my decision is. Decision is a pathway to destiny. That's make you who you are. But as far as courtesy, yeah, we talk. And yeah, he's got a thumbs up. Last question, Ms. Okay. Mac Gonzalez, GMA7. Hi, Yep. sir. Good morning po. Yes, Sir, ma'am. kung sakali po na tatlong tulfo nga po kayo na manalo na nasa Senado, would you be working independently, as in voting independently, or voting as a block, as brothers? Let's put it this way. Independently voting as black depends on whatever's it's on the table. First, may sarili-sarili kami pag-iisip. Okay? Now, independently, yes, I have my own mind. Rafi is the man and Erwin is another man, and so am I. I'm the man. So, yeah, magkakataon siguro. I'll vote because maybe that's good. The greater good is for the people. So it's not beholden to the party. And that's the reason why Rafi is independent. I am independent. And I'm also, been offered to be adopted or sometimes guest. But I'm studying about it.
I mean, officially, dinedeclare ko na sa inyo kasi baka mamaya kumalat ng mga balita na mali-mali dyan. Remember, we are in the business of communication, bawal and fake news, false news. I understand exactly the language, the standards, the ethics, the laws of journalism, and I hope you understand as well. Nagkakaintindihan tayo. Kahit kausap niyo yung media, di mawawala yung ano niya, yung kumbaga yung pagiging tigas Anything niya. else? No? One last question. One last Go question, ahead. game. Yes. Pakibanggit po ng After nito, kay Dilima ho tayo. Pero punta muna tayong third floor. Siguro next video na yun. major and name. Hello sir. Hello sir. Gab Villegas po from PTV. Sir, if dumating po ang campaign period, there would be an instance po ba na magkakasabay or magkakasama po kayo ni Kong Erwin sa pangangampanya? Well, it could happen because first, I'm independent and with due respect to my brother Erwin, he is with the administration. And so it doesn't really matter what party you are because I've always felt we're beholden to the people. And that's the reason why I didn't want to be with any party because I'm a journalist. I'm supposed to be agnostic, beholden to the people. Party comes only second. Either you toe the line because you believe to the, you know, the platform or the whatever's the program or projects that comes along and it's being put on the table. Anything else? Sen, we're done with Time's 8 up. minutes. So Ayun na nga mga kababayan, ngayon naman ho, dumako ho tayo dito sa third floor studio. Ipapasok na ho natin yung usapin dito sa mga kandidato na to. Kung paano yung gagawin nating pagtimbang kung sino yung mga susuportahan natin. Pero kung hindi yung i-endorse ni Tatay Digong, kahit ano pang galing ng mga politiko na yan, ito diretsahan na ho. Hindi ho natin susuportahan yung mga kandidatong hindi susuportahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang ho tayo. Umpisa pa lang ho, hindi pa ho nag-uumpisa tong eleksyon na to. Sinabi na natin, kung sino mga susuportahan ni Tatay Digong, doon ho tayo. Game. Third floor game. Natin, i-transition natin yan sa kalidad naman ng mga kumakandidato sa mga panahon ngayon. Nakakita sila ng mga paraan na, pwede naman pala. Kontento na pala sila sa ganito. Sige nga, tatakbo ako. If you get what I mean, na anyone can just file their certificate of candidacy without any insult intended to all those who have filed already. But we already saw from October 1 to date kung sino yung mga nag-apply na or nag-file na. Imelda 1958, thank you. At masasabi natin na, ano to, circus? Ako, to be honest, yun ang akin. Ano to, circus? May cloud. To, di ba, puro payaso, Marlon? Sobra pa. Puro action star, ewan ko. Puro vlogger. Anyway, Anong kayang gawin ng isang diwata? Yo. Sorry kay Diwata. But Ako naman kay Diwata. Hindi naman, lang ako. Although, sige, tunay kang vendor. Sana nga, tunay siyang vendor. Hindi yung nagamit siya. Kasi baka mamaya nagamit siya, ginawa siyang viral. May namuhunan sa kanya. May bigla namuhunan kasi sa siyang kanya. sumikat eh. Bigla kang sumikat, may namuhunan sa kanya. Tapos ngayon, sige, takbo ka para may boses sa mga vendor. Walang question doon, pero ano ba talaga yung kakayahan? Okay, galing ka sa mahirap, tama yun. Galing ka sa mahirap. Gusto mo iangat ang sarili mo, nagawa mo naman eh. At may kirot ako, may pagmamahal ako sa mga vendor. Tulad ng sabi ko, once nagtinda rin ako sa Baclaran nung high school ako. Alam mo yun, pero tingnan natin yung kakayahan. Hindi naman porke na vendor ka, any vendor can run. Tingnan natin yung sino yung sorry. Sino yung siyempre sabihin, kaya nga hindi nakapag-aral. Sino yung karapat-dapat? Sino yung may talino? Sino yung may alam? Dahil ang sususungin ninyo ay paggawa ng batas. Ano ang alam ninyo sa paggawa ng batas? Kayo nga ang nakaupo dyan pero nag-hire naman kayo ng mga lawyers. Yun ang problema, Pamela. Dahil ang alam nila ngayon, yung mga kongresista ngayon, hindi na gumagawa ng batas. Ang ginagawa na lang ngayon ay mag-imbestiga at mamahagi ng ayuda. Kaya ang thinking nila ngayon, bilang batas, hindi mo na kailangan gumawa ng batas, mag-imbestiga ka na lang, magtanong-tanong ka na lang, mambuli ka na lang ng mga resource person at mamahagi ka na lang ng ayuda sa mga probinsya. Yan nga ang nakita ng mga karamihan ngayon na pwede naman pala, parang walang yan. Sabi ko, ito palang tulad ni Abante, yan tulad ni sino yun? Lagi ko na nila, JJ Suarez. Tataba ako, pastor, may hawak ng barel.
Pwede naman pala, pwede Kasi naman. sobrang rangya ng pamumuhay mo. Binaba nila yung qualifications at yung prestige ng kanilang mga ahensya. Winasak nila ang dignidad. Kaya nga, tingnan mo yung mga nagsisilaban na ng mga dating magagaling at na kongresista at senador. Pero somehow, Marlon, yung lahat ng nangyayari Nawawala lang ko pero wag ko kayong nandyan pa ho. asking for Baste, please tumakbo ka na. Attorney Vic, please tumakbo ka na. Congressman Dante Marcoleta. Well, he already, expressed his intent na magpa-file sa last day, yun. Pero, Pam, kung ikukumpara ko lang, sorry kung ikukumpara ko lang itong mga kandidato ngayon, itong mga action star, sana, kung nabubuhay pa si Babalo, kay Babalo na ako. Di ba? Ano ka eh. Ano ka eh. Okay na, okay. Now, okay. Gigilin tuloy si Yusek pa. Ikasundo. Okay na, Miss Pami. Martin. Nakakalungkot lang, no? So, pag tumakbo ang Attorney Vic, pag tumakbo ang Congressman Marcoleta, pag tumakbo ang Mayor Baste Duterte, kahit pa paano, medyo magkakaroon na ng quality yung Senado, no? Correct. Magkakaroon na ng quality. Kahit pa paano. Magkakaroon na ng mga tunay na may sub, na matatalino, talagang may prinsipyo. Hindi yung show of force lang. Although, iba nga, kahit show of force, wala eh. Diba? Nakakalungkot. Anyway, marami, at sa totoo lang, maraming sabik na sabik pa. Alam ko sa'yo, maraming nagtatanong sa akin, marami rin nagtatanong. And shoutout kay Bistak. Nagtanong din ulit kay Bistak. Kuya, yung libro ha. Actually, di ba, Marlon? We know that the 2025 election will be very critical in terms of numbers. But guys, there are quality numbers. Makinig. Versus yung numbers na gusto lang natin, pero putyo-putyo yung mga nakaupo dyan. Quality versus quantity. Sometimes it has somehow to be equal, no? Let's say this is kasi I've been trying na i-condition na rin yung sarili ko na sige, kung sino man ang itataas o susuportahan ng mga Duterte, because meron tayong Dutertista na tinatawag, Marlon. Sinusulong ni Ma'am Joey. Oo, na it does not necessarily mean Duterte themselves, but kung sino yung mga ire-recommend nila. Sabi nga sino yung kaalyado? Oo, yun yung mag-share ng kanilang core values na nagawa na nila nung previous administration, no? Sige, kinokondisyon ko ang sarili ko na sige, straight PDP laban kung itataas ng Duterte. Kung itataas ng Duterte ang isang Attorney Vic Rodriguez, well, given na yan kay Attorney Vic tayo. We have Marcoleta, sige, given na yan. Ang hindi ko kasi matanggap, ito magagalit na ang lahat, ang hindi ko matanggap kasi ay isang Philip Salvador na nasa PDP ngayon. Sige, pag-aaralan mo. Pero katanggap-tanggap ba sa ating lahat na ang isang institusyon na kagaya ng Senado ay tatanggap na mga intern or OJT at doon pagpapraktisan kung paano ang mga kilos na dapat gawin, kung paano gumawa ng batas, kung paano bla bla bla. We have not heard from him na siya ay nag-enroll sa ganito. At least with Jimmy Bondoc, the famous singer, is now a lawyer. From artist, naging lawyer. Is now a lawyer. Naglaylo sa kanyang pagiging artista, sa kanyang pagiging singer. Naging public servant. Naging public servant, maaring nagkaroon na ng mga kaalaman doon. Tapos yung motivation niya talaga. At in-upskill niya yung sarili niya, nag-lawyer. Tinaas niya yung antas nung And kaalaman this morning, alam mo ang bumungad sa akin, itong video na to, wherein Philip Salvador is saying, sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayo lahat. Salamat po. Sa inyong mga nambabatikos, mamatay kayong lahat. Sabi ni Ipe. Ni Philip, Sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayo lahat. Salamat po. sa inyo pong lahat ng bumabatikos, mamatay kayong lahat. Is this how you are going to handle the stress in Senate? Kahit biro, bad joke. Bad joke. And beside him is a Robin Padilla na tumawa lang. Dapat hindi ko na inalaw yung kaibigan ko na sumalang doon na yun lang ang sasabihin ng kanyang bunganga. It's as simple as that.
Grabe, ano na mangyayari sa Senado? Ha? Oh well, sabi niya luma na daw yung... Lito, yes. Oh, sana nga luma, hindi ito yung ngayon na nag-file na siya. Mas mainam kung luma. Luma. Ay, Luma. nako. Meron ka ng Tito Sen, may Jinggoy ka, may Bong Revilla ka, may Robin ka, may Lito Lapid ka, may Philip Salvador ka. Wow. That's entertainment? Ay, that's entertainment ba yung sila Lito Lapid? Hindi, no? Action star lang talaga. Si Robin na medyo bata-bata sa kanila eh. Ako, I will support PDP candidates, but I've been very vocal kay you know this, kay Philip Salvador and kay Bongo. Kahit naman tayo, di ba nga, huli sa listahan natin yung si Philip. Kaso nung lumabas na nga yung, para maipakita natin yung pwersa ni Tatay Digong at para hindi na basta-basta, kumbaga, ngayong mga panahon na to, talagang binabanatan ho nila si Tatay Digong. Kitang-kita naman ho kung paano siya durugin sa social media. Kasi ang inaakala ng administrasyon, wala na yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga iniwan na siya ng sambayan ng Pilipino. At kung hindi pa mapanalo lalo, malamang ito akin lang to ha. Itong eleksyon na to, talaga siya ang magsisil doon sa ICC. Pagka nakita ho ng administrasyon na to na yung mga itinaas na kamay ni Tatay Digong, wala na talaga. Ibig sabihin, kahit na anong gawin nila dito sa mga Duterte na to, okay lang. Pero pag nakita ho nila na kung sino man ang kamay na itinaas ni dating Pangulo Rodrigo Duterte at nanalo itong mga to, karamihan nanalo, medyo mag-iisip po itong mga gustong sumagasa dito sa mga Duterte. Kahit ngayon pa naman sinasagasaan na nila. Pero magkakaroon sila ng meron pang kapangyarihan at marami silang kaalyado ngayon sa Senado. Kaya hindi basta-basta magtatagumpay yung mga plano nila kay VP Sara, dyan sa pag-amendo sa ating saligang batas at sa napakarami pang kabalbalan na kung saan ang pumipigil lang ho dyan yung takot nitong mga individual na to sa mga Duterte. Yun lang ho talaga. Sabihin na natin di sila takot kasi nasa kanila yung kapangyarihan ngayong mga panahon na to. Pero kahit papano, tinitignan pa rin nila yung mga taga-suporta ni Tatay Digong kung paano nila tanggapin yung mga sinasabi nitong mga politiko na to. Kung magkataon na itong mga isusuportahan ni Tatay Digong, karamihan dyan sa mga yan, nanalo lang yung ilan lang, 2, 3, mas lalakas ang loob nitong mga tambaluslos at mga bangag dyan sa Malacanang at iisipin nila na wala nang taga-suporta sa Tatay Digong, wala na siyang backing sa sambayan ng Pilipino. Pero pagka napanalo ho natin itong mga individual na to, ito ho kasi pagka napanalo naman natin sila, tayo din naman magbebenepisyo. Hindi basta-basta magdidire-diretso yung mga plano ng mga nasa administrasyon dahil sigurado kung anong takbo ng partido, yun ang gagawin ng mga na yan, ng mga individual na yan. Kaya timbangin ho natin na maigi, kayo meron decision nyo yan, boto nyo yan, pero ang atin lang ho naman dito para mapigil ang mga kalokohang gustong mangyari ng administrasyon. Kumbaga tayo kasangkapan din nitong nitong mga politiko na to na gusto natin suportahan at talagang iliniligaw ko para sa inyo, no. Pero nasa inyo pa rin ho ang desisyon. Pero nailatag ko na ho kung ano yung mga posibleng mangyari. Yun naman mga haka-haka at puro-puro lang natin dito. Yun yung mga posibleng maging mangyari kung sakaling hindi nanalo itong mga inendorso ni Tatay Digong o ilan lang ang nanalo, mas lalakas ho ang loob ng mga masasamang elemento sa pamahalaan. Yun lang naman ho yung akin. Pero pakinggan ho natin itong kay Sir Marlon at dito kay Ma'am Pamela. Only because Bongo, nakukulangan ako sa kanya. Baka makonsider ko pa na i-suportahan din siya. Pero kay Senator Bongo, wag ka naman na-offend sa akin. Ako lang naman to. Ako lang to nakatiting na tao na Huwag mo kong pinapatawagan kung kani-kanino. Gigigil ako sa iyo. Anyway, ako Pamnasan. Nasa proseso pa rin talaga kung paano ko yayakapin. Although, Kino-consider mo si Philip? Talagang naniniwa yung this is a matter of choice na, di ba? Kaysa naman... baka naman may ibang independent, Marlon, na pwede isakay dyan. Ben Tulfo? Independent, sino? Di yun natin alam. Ako, kanina pinapakinggan ko to, talagang inaabot ho natin yung mga punto de vista nitong si Ma'am Pamela at nitong si Sir Marlon. Pero yung punto de vista dito ni Sir Marlon, kumbaga talagang
Independent nga yan. Paano along the way, nabili siya ng mga nitong administrasyon. O na-influensya yung kanyang mga desisyon nitong bangag na administrasyon. Marami ko kasing posibleng mangyari, pero pagka yan, kamay malapit kay Tatay Digong, talagang hindi mamamatay siyang PDP. Ito, si Ipina to Ipina yan Kaya kayo, nasa inyo pa rin yan. Kumbaga, mas mainam na ngayon pa lang pinag-uusapan natin to. Hindi yung bukas boboto na tayo, ngayon pa lang tayo nag-uusap ng ganito. Okay to, okay. Alam ko, marami ring, although may question na nga sa akin, may mga kambaking na senador na alam ko naman bandang huli, kung pagdating na ng botohan, patungkol sa impeachment, pagdating na ng botohan, patungkol sa charter change, alam ko, itong mga ilang kambaking senator ay maninindigan para labanan. Sino yung mga kambaking na yan? Hindi ko hawak Sino yung mga yan? utak nila at ayoko na lang mag-ano pa. Makakarinig na naman tayo na Anyway, pagkadating ng panahon, hanggang ngayon nasa proseso pa rin ako paano ko talaga yayakapin. Although kinokonsidera. Kasi no choice talaga. Kailangan talaga ito dahil paulit-ulit natin sinasabi na napaka-critical ng midterm elections. Correct. Dahil unang-una, ito yung magdidikta at ito na lang nakikita nating konting liwanag sa napakadilim na kinabukasan ng ating kabataan. Kung iniisip nyo ito yung magdidikta sa loob ng 3 taon, hindi Ito yung magdidikta sa susunod na 8 taon. 9 na taon pala, sorry. May na talaga. 9 years. Kasi pagka yan, nasit nila yung tono para sa 2028 presidential election. Kung sino yung mga kandidatong suportahan ng administrasyon, malamang si Bangag, si Tambalus yan. O another 6 years na naman tayo mapapasa ilalim sa walang humpay na ayuda, walang konkretong desisyon. Di lang 3 taon pinag-uusapan natin dito. Kaya talagang isipin natin kung ano yung kung kanino natin ibibigay yung mga boto natin. Wala tayong kabayas-bayas dito, ika nga. Nasa sa inyo pa rin ang uling halakhak, ika nga. Pero kung gusto nating maibalik tayo doon sa tamang direksyon, doon sa tamang mga desisyon sa ating pamahalaan. Sino ho ba yung naglagay sa atin doon sa sitwasyon noong bago dumating itong bangag na administration na to? Yung malaya tayong nakakalakad sa karsada paggabi, gumaganda ekonomiya ng ating bansa, nababawasan ang mga mahihirap sa loob ng 6 na taon. Talagang napakalaki ng ibinago. Kaya ngayon, kahit saan magpunta si Tatay Digong, marami nagpapapicture, mahal na mahal pa rin siya na sambayan ng Pilipino. Kasi yung mama na yan, nakita ng ating mga kababayan na nagtrabaho. Kaya, ang atin dito, kung sino suportahan ni Tatay Digong, yun yung atin. Kahit yung ibang vlogger yun din ang paninindigan. Si Ma'am Joey, yung mga banateros, kung sino ang isusuportahan ni Tatay. Kasi kung taga-suporta tayo ni Tatay Digong at naniniwala tayo dito sa mama na to na hindi niya ilalagay sa alanganin ng ating bansa, yung mga kandidatong itataas niya, sana sa mga kababayan natin na totoong Duterte supporter, suportahan natin. Kung ibinibigay natin yung tiwala natin dito sa mama, dito sa papalapit na eleksyon, buong tiwala ang ibigay natin kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Malamang yung mga ibang kandidato hindi tayo believe, wala silang credential kagaya ng iba. Yung iba naman may credential kaso di naman pagkakatiwalaan, ibebenta tayo niyan. Ang dami yung magagandang credential dyan, sa totoo lang. Vanguard nga yung iba At ito rin ang magdidikta para tutulan at hindi pahintulutan yung charter change na binigyan din at sinulat. Na buhay pa. Buhay na buhay. Shout out Galing nun. Thank you po. Sinout out niya na hindi pa patay yung issue ng charter change. Totoo naman, daming rinaise na punto dito ni Sir Marlon na talagang dapat pagtuunan ng pansin. At yan yung sinabi natin, kung sakaling matalo yung mga kandidato ni Tatay Digong, lahat ng pinaplano nila malamang sa malamang maisa sa katuparan ng mga bangag na yan. Kaya bantay tayo. Nanahimik din yun. Di ba yung mga pirma nila na nalakap nila?
hanggang ngayon, wala yung parang resolution ba ang tawag doon na void and null and void na yon. Wala eh, walang ganun eh. Oo. And- Magagamit at magagamit pa rin talaga eh. Yun, hindi lang charter change, pati issue ng impeachment. Kasi kapag ka walang lumusot na magagaling na kaalyado ng Pangulong Rodrigo Duterte, tapos ang boxing. Tapos po tayo na. Yun yung Correct. yun ang nakakatakot. Yun, natumbok nitong mag-senator ka kaya, Sir Marlon, no? Para matapos na lahat. Natumbok niya. Pagka walang nanalo o ilan lang nakalusot sa PDP lineup, tapos ang boxing. Yun ang sinisigurado ko sa inyo. Pati mga vlogger, lahat dito, mawawalis ho lahat, pati social media. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Mawawalis ho. Maiiwan dito yung mga yung mga dating tumigil sa pagbablog sa gobyerno, ngayong umiinit ang sitwasyon, pagka lumalapit na hoyo ang eleksyon, bigla ho silang nagbablog ng politics. Pero noong panahon na walang siguro na-realize nila na yung kinampanya nila ay bangag, tumigil ho yung mga yan. Diba? Tapos kung ano-ano yung mga pinagbablog nila, yung di ko na sasabihin, wala tayong kaaway dito, pero ngayon, lately, nakikita ko yung mga posts niya kasi pinapanood natin yung mga vlogger. Pro-government na naman tong si Unggoy. Naku, pera-pera ka, Brad. Nantok ka, porket wala ka ng Bruce, pera-pera ka na. Porket wala ka ng views, pera-pera ka na. Kailangan mo nang bumalik sa amo mo. Naku po. Pagkaan, kwento ko dito kay Madam Pamela. Walang yung vlogger na yun. Nung nanalo si Makoyo, bigla siyang dumistansya kasi puro nawawasak na unit team. Kesyo, na lang daw siya, yung kung ano-ano iba-vlog. Ngayong papalapit ang eleksyon, bigla na naman ho siyang nag-pro Marcos. Naku, sabi ko, ang ganda ng bigayan. Tingin ko kung kalahating milyon sinasahod nito sa YouTube, mas malaki doon ang bigay nitong si Bangag sa kanya. Sabagay, wala na siyang views Kasi nawawala na naman sa tamang direction yung channel niya Diba? Ganun lang naman ho yun. No, kasi sa vlogging, kung wala kayong tamang paninindigan, walang pupuntahan. Ito yung sinasabi ko na sa inyo. Kung kayo mahal nyo ginagawa nyo at alam nyo yung paninindigan nyo at wala kayo dito sa harap ng camera na yan para lang sa pera, prinsipyo. Kung ano yung pinaglalaban nyo, panindigan nyo. Kung mahal nyo si Bangag, kahit na anong gawin niya, yakapin nyo mga ginagawa niya. Diba? Ganun lang kadali yun. Pero yung pagkatapos ng eleksyon, wala ka. Pagka malapit na eleksyon, tatawagin ka ng mga handler mo. Tapos, comment nyo sa baba kung kilala nyo. Kilala nyo yun. Kilala nyo. O, i-comment nyo sa baba. Pero hindi ko babanggitin dito. Diba? Hindi ko babanggitin. Pero i-comment nyo. Dahil alam nyo yung mga nito. Yung tipong, yung mga content nitong tao na to, tipong mababalisa ka. No? Mababalisa yung mangyayari sa mundo. Ganun no? Tapos ngayon biglang, nung umalis siya sa Marcos, kesyo, wala na daw siyang susuportahang mga politiko. Di na daw siya makikialam sa politika. Ngayon, ano na naman siya? Pro-government, pro-administrative. Loko-loko. Toko, sarap mo sapukin kung... Wag na. Hindi babanggitin yan. Baka puntahan nyo pa sabihin nyo, galing kayo kay PH Update. Wala akong binanggit na channel dito bato-bato sa langit. Kung tinamaan third floor, bahala ka. Hindi yung third floor yan. Mga matitigas yan, may paninindigan yung mga yan. Ay, yung mga may paninindigan dyan, kilala nyo naman ho. No? At yung mga bumabalintong pagkakalagitnaan ng laban, kilala nyo rin ho. Actually, Marlon, yun ang kailangan nating i-consider. Yung magiging maling hakbang natin for 2025 will only not the Dutertes will not just be the ones na maaapektuhan. Hindi. Ang epekto nun, Marlon, will go until to the grassroots of this country. Correct! Natumbok na naman ni Bama. Palakpakan natin. Nakuha ni Binibini. Magkamukha na ba sila? Ito si Mama Harley at ito si Mama Pamela. Tumbok.
Masarap madiin eh. Pagka natalo tayo dito, hindi lang Duterte matatamaan. Kung araw-araw, ayun, di baka maya-maya, ayuda na yan. Epekto nito. Future. Kinabukasan. Yun yung Tumpak. masaklap na katotohanan na kaya dapat tayong mga botante ay maging wais at hindi bobo-tante. Correct. Dapat Hindi tayo bobo-tante. dapat ibalik yung vote wisely at wag maging bobotante. Tumpak. Ay, ito sige, people are calling out my attention na ano na daw, luma na daw yung ano na yon, yung video na yon. Okay. Okay, kung luma, Luma yun, still, he acted like that, like an idiot na mali yung sinasabi. Once upon a time, sa buhay nitong mga politiko na to, yung iba nga sumisingkot pa once upon a time, di ba, siguro, itong si Ipe, alam naman natin, kahit sa mga role niyan sa baka hindi niya nakalimutan niya na role ko pa. Ipe na pala ako, hindi na ako si sa ginagampanan niyang role sa pelikula o saan pa man, di ba? Basta tayo dito sa sa kung kanino ang mga Duterte, kung sino susuportahan ni Tatay Digong, doon tayo. Yan si Ipe, kasama siya, kasama sa mga itinaas na kamay ni Tatay Diggs. Susuportahan natin. Nag-umpisa siyang PDP, mamamatay siyang PDP. Ang prinsipyo ng PDP ay yung prinsipyo ni Tatay Digong. Mas mataas ang tsansa, hindi ho natin hawak ang utak nitong mga kandidato na to. Mataas ang tsansa na hindi ho siya basta-basta magtatrador, hindi kagaya nitong si Tolentino. Na nakakita lang na kumikinang na makinarya at impluensya ay talagang. Pero mali ho si Tolentino. Mali ho ang rutang pinuntahan niya. Akala niya siguro wala namang. So yung nag-advise kay Tolentino, malamang sa malamang bangag. Ayun na nga mga kababayan, gusto yung panoorin ng buo yan, ini-encourage ko kayo na puntahan itong dalawang malulupit na political vlogger na to. Sir Marlon at itong si Ma'am Pamela. Napakarami ho natin natututunan every time na nakikinig tayo doon sa kanilang palitan. Tayo kasi dito, wala tayong kapalitan. Imbitahan ko nga ito si Ma'am Pamela na mag-collab kami dito sa PH Update. No? Pagka nailatag na, meron akong pinaplanong programa Pag natapos na lahat, pag after ng 8, kasi doon malinaw na kung sino yung mga tatakbo at hindi tatakbo. Kung kanino partido at hindi partido yung mga guest candidate. Tapos maglalabas ako ng larawan sa screen, pakinggan natin mga punto de vista nitong ating mga idolo. Sana makakulab natin. Kasi magagaling ho talaga. Makikinig lang naman ho tayo dyan sa dalawang yan, magaling yan. Kaya na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Suportahan ho natin Third Floor Studio, Your Happy Network, at lahat ng mga vlogger na nagpapahayag ng katotohanan. Ngayong mga panahon na to, wag po tayong basta-basta magpasilaw sa mga ayuda o mga pangako na yung mga iba, Vanguard daw Merong nalalamang Vanguard Sarap batukan. Maraming salamat to. Mag-ingat po kayo lahat kung hindi pa napanood ng video na to. Kung alam nyo, bago ako magalit kay Ipe, magagalit na ako dun sa mama na tinatawag niya yung sarili niya Vanguard ng budget ng sambayanan. Gayong yung New Senate Building, di ho natin alam kung ano ang kahihinatnan. Daang bilyong piso ang binaldas doon sa Senate Building na yun. Daming nagugutom. Uunahin niyo po yung visit na Senate Building na yan. Yung Bartida, Vanguard siya kung tawa. Dito mga kababayan, hindi niyo pa napanood. Huling video natin kanina. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.